Pag merong basketball court, automatic maganda ang community. What's the bigger purpose behind the community build? Hi everyone, I'm L.A. Tenorio. So right now, we are with the CEO of Prime World, Mr. Sherwin Uy. Yeah, and we're currently inside the Eliana unit of Prime World Enclave in San Rafael, Bulacan. So first of all, salamat, thank you, and welcome to our flagship development here in Luzon, Prime World Enclave. So it's an economic housing subdivision. We're right now situated in our model house. Our model house is called Eliana. It's on a 40.5 square meter lot. Up and down siya, so 47 square meters yung bahay, 2 bedrooms, and 2 bathrooms. Who do you see calling this a home? So anong klaseng pamilya? Yes, nabanggit na natin na sakto siya pang pamilya. So anong mga klaseng pamilya ang manirahan dito? I think ang una natin pwedeng sabihin is for first home ng isang family. So kunyari, bagong kasal, both working sila, mag-aanak ng plano na rin magpamilya. I think that's one of the main target market ng project natin kasi affordable siya, 2 to 2.5 million, but we're only 1 hour away from Manila. Yeah. So, bumiyahe tayo dito, di ba? Hindi naman Yes, ganun kalayo. yes. So, I madali lang agree. puntahan. So, yun ang target market natin sa people who want to start their family, people who are aspirational, gusto nilang simulan yung buhay nila, buhay mag-asawa ng tama, na talagang meron na silang bahay para sa family nila. And ang nagpaganda dito sa project natin, pag tinurnover natin yung bahay, talagang kumpleto na yung finishing. So may DR na, may ceiling na. So kumbaga, pwede na lang silang lumipat. Furnitures na lang talaga Furnitures na lang talaga. Mga damit. Damit, appliance, sila na lang. Like I said, 1 hour away from Manila. So yung mga nagtatrabaho sa Caloocan, sa QC, Valenzuela, we're very malapit. Then also we cater to OFWs, mga taga Bulacan na may mga business dito or may mga OFW na nagpupunta ng bahay para sa family nila na taga Bulacan province. Perfect talaga dito. Kaya nabanggit mo nga yung mga OFWs, no? Siyempre, alam naman natin yung mga OFWs na kababayan natin, sila yung very, very hardworking. Yes, sir. Na siguro per piso na ginagastos nila, compute nila yun. So siguro yung mga OFWs natin, na safe to say as an investment also, they can do this for their future, sa future ng mga anak nila. Yes. Pwede din, di ba? We have people buying na sila tapos yung Kasi para kung 1 sa hour future away nila. from Manila, di para lang ako nagbiyahe Pasig to Makati. Oo. Ganun lang. Sa traffic. Considering na traffic today, oo. Diba? So, I mean, diba, it's affordable. Tapos, yes, the distance is far from Manila if you think, but the Sa travel kilometers, time, yeah, travel time is fast. it's faster, no? Sherwin, so nabanggit mo, no, na yung mga anong klaseng pamilya ang pwedeng tumira dito. Now, let's talk about, baga nakatira na sila dito. Let's talk about the resident. So far, yung experience ng mga residents na nandito. Nakita ko nga kanina, may mga nakatira na dito, di ba? May mga motor na dumadaan, Yes. di ba? So, meron na talaga eh. So, what do you think, what makes Prime World Enclave desirable to live in, no? Para maengganyo, mas maengganyo pa yung ating mga kababayan na okay, gusto kong tumira dyan. Economic housing affordable. Pero kompleto tayong amenities. Meron tayong clubhouse, meron tayong basketball court, meron tayong parks and playground. So yun pa lang, may libangan na yung mga nakatira dito. So that in itself makes it a fun community to live in. Pangalawa, safe na safe. So fully fenced tayo. Lahat ng street lights kompleto, solar lights, guardia, roving, kompleto talaga. Sa gabi, pag nandito na yung mga residente natin, they can sleep na peaceful talaga sila. So, it's fun, it's safe, and it's not far from where they work. So, perfect talaga siya. Yun. Yun nga, actually yun ang importante eh. Safety, no? Like for example, yun nga, yung mga bibili kasi dito, karamihan mga working Yes. working parents or di ba yung mga working dad and mom, di ba? Or OFW, Or malayo sila. malayo sila. Now, pag naiwan nila yung mga anak nila dito, dapat yun talagang i-consider yung safety talaga, di ba? Nakita naman natin may barangay hall na sa labas. Barangay hall. Meron pang guardhouse. Tama. Kompleto. Di ba, lalo na yung amenities nga na nabanggit mo, yung basketball court. Di Di pwedeng ba? mawala yun. Di pwedeng mawala yun. Pwedeng mawala. Lalo na, pag merong basketball court, automatic maganda ang community. Yeah. Kasi basketball will unite the community. No? Speaking from experience. Oo. Kahit hindi mo kakilala yung mga yun, basta magkita-kita kayong basketball para kayo magkakapatid. Baga, it's a nice gesture, lalo na sa community na may basketball court. No? Actually, kami nag-host ng mga liga ng mga iba-ibang developer. Tapos meron na kaming bagong import ngayon.
LA Tenorio. Hindi, joke lang. Ay, bago import, let's talk about the company, the bigger picture. You know, of what's the purpose behind of building this kind of community? We really want to see na yung mga homeowners natin, mga investors natin, maging masaya kung saan sila nag-invest, saan sila bumili. Sa Prime World kasi, we have two main products which are house and lot and condo. We have housing in Bulacan, Tarlac, Isabela, Mindanao, sa Butuan, Jensan. So, we want to see our homeowners enjoy their hard-earned money by investing in a house na good quality, gives them dignity, and mapapamana nila sa mga anak nila. So, yun yung para sa house and lot. Sa condos naman, so we've turned over 3 towers already in Cebu. Yung dalawa nasa Mactan, yung isa nasa... Maganda yun nasa Cebu na yun. Pinuntahan natin yun. Yes, sir. Ganda So, nun. yung sa Mactan, nakita mo yun, yung may malaking pool. Oo. Then yung sa kung saan ka nag-invest din, yung Yun. sa malapit sa IT Park. So yun naman, ang target naman namin on developing properties, we want na mabigyan ng investment vehicle yung mga kababayan natin, yung mga investors natin, na yung pera na pinagtrabahuhan nila mapunta sa kumbaga business na rin nila. Yeah. So kung pumunta ka sa project natin sa Cebu, marami doon ay pinapa-Airbnb yung mga unit nila. Kumikita sila sa unit nila. So maraming mga foreigners na pumapasyal doon. Yung unit na binili nila, nagiging aside from... Source of income. Source of income nila. Aside from pwede nila tirahan, pwede nila ipamana, nagiging negosyo na rin nila. But the question is there anything we can expect more, no, from Prime World? No? Marami pa bang mga projects? Marami pa bang mga ganito? Kasi I'm sure yung iba, syempre, kahit sabihin natin isang oras to from Manila, meron pa rin na mas nalalayuan or meron sa mga province, di ba? Meron sa Isabela, sa ibang lugar. So tama ka. Right now we have presence in Region 2. So Santiago, Isabela, which is a great city, a big city, as well as Nueva Vizcaya. So similar to this, for the people who are living there, yung probinsya na yun. Then dito naman sa Mega Manila, Region 3, so meron tayo dito. Then we're building another one in Tarlac, which is 20 minutes away from Clark Central Dam. So diba sa Clark, familiar tayo, may hospital, may BPO, may office. Airport. So napakalapit, 20 minutes, andun na. So medyo similar yung bahay, a bit higher end lang kasi iba, yun na yung market natin. Then we're building almost exactly the same dito sa San Ildefonso, Bulacan. It's about 30 minutes away from here. Yung sa San Ildefonso, Bulacan naman, ganong kalayo naman sa ginagawang airport yun ng Bulacan? Siguro mga 40 minutes. 40 minutes. Pero ang market natin doon, medyo same dito rin. Same dito rin. Manila. Even ito is about 40 minutes from the airport. Still, hindi rin malayo. Oo. At saka ang property value tataas kasi damay-damay naman ang property, yes, di ba? exactly. So, Yes. tagalan Kaya ako talaga nga ng natanong airport. kasi 40 minutes di ganun din yung biyahe natin sa Manila to na iye. Tama ka, tama. Exactly. Diba? And mas malapit na tayo dito sa bagong airport versus sa kung taga Manila ka. Oh yes, exactly. Diba? And that will be much, much bigger than NAIA pag natapos. Oo. So, yun din ang isa sa mga pinipitch namin sa mga homeowners, sa mga investors. Yes, na bukod sa may airport din. na Especially sa parating. mga OFWs. OFWs. Diba? Oo. So, malapit na sa kanila pag pauwi. So, Bulacan. So, ito at saka pag, ang sikat kasi sa Bulacan is the Philippine Arena and the airport. Oh, lapit dito nun. Philippine Arena, pag may concert ang mga Blackpink. Yan. Hindi na nila kailangan mag-hotel. Uwi na lang Oo, sila. diba? Then, sa Mindanao, meron din kami. Butuan area and Jensen area. Tuloy-tuloy lang. Isa ko pang gustong ma-bring up lang na future namin. So, I mentioned kanina, meron tayong mga condo sa Cebu. So, since tapos na yung dalawa sa Mactan, we're already building the third. Then, we just broke ground for another project na our tallest tower in the portfolio. It's a 30-story building also in Cebu City. Oh, Since tapos na yung kung saan ka nag-invest sa mga IT Park, magtatayo tayo ng bago. Malapit naman sa mga hospital, Uptown Cebu area. So, Prime Road Pinnacle ang pangalan. So, we broke ground last January. Oh, nice. Wow, congratulations. More than just a community, Prime World Enclave is a place where you can start the life you've always imagined for your family. And the good news is, there are still few slots left. No? So if you're ready, kung gusto nyo i-check out, no, check the link in the caption or description box to inquire today. Thanks for watching and huge thanks to Sherwin, the CEO of Prime World, for joining me today. So maraming salamat sa inyo mga kababayan.